Eksklusibo pagtugis sa mga terorista sa loob ng Marawi City, pati na rin ang pinsalang dulot nito sa lungsod, kuha sa drone footage. Tampok din ang kwento ng mga sanggol na sinilang sa gitna ng krisis sa Marawi City, na baon naman ay bagong pag-asa. At ang ganda, hindi lang ng panlabas na kaanyuan, kundi pati na ng kalooban ng binibining Pilipinas Queens pinakita sa ilang aktibidad. Isang buwan mula nang magsimula ang bakbakan ng militar at Maute sa Marawi City, nakakuha ng eksklusibong drone footage ang CNN Philippines sa loob ng syudad sa isang bahagi kung saan nakatutok ang operasyon ng mga tropa ng gobyerno. Mula sa taas, kita ang mga pagsabog at putukan. Nakikita niyo rin po ang lalaking nakaitim na pinaniniwala ang Maute terrorist. Tumatakbo ito para makaiwas sa mortar. Pero bukod sa bakbakan, kita rin ang pinsala na iniwan ng isang buwan na krisis sa Marawi kung saan nagkukuta ang mga miyembro ng Maute Group. Samantala, kinumpirma ng militar, nasa loob pa rin ng Marawi City ang mga tinuturing nilang high-value target. Kabilang sa kanila ang Maute Brothers at ang leader ng Abu Sayyaf na si Isnilon Hapilon. Sa kabila ng krisis sa Marawi City at bilang ng mga sundalong nag-aalay ng buhay dito ay ang pag-asa na dala ng mga bagong silang. Atin silang kilalanin sa ulat ng aming senior correspondent na si David Santos. Sa dami ng mga bata sa lugar na ito, iisipin mo isa itong daycare center o kaya na may school playground. Pero isa itong evacuation camp sa Iligan City. Dito aming nakilala si Tarhata Mustarip, ina sa 5 anak. Ang kanyang bunso ipinanganak kasabay ng pag-atake sa Marawi City. Taranta, na-distress. Kakaisip ko, sabi ko, ano ba nangyari sa buhay natin? Magulo na ba ang mundo? Ano yon? Makasalanan ba ang Marawi? Kaya naman ang ipinangalan ni Tarhata sa kanyang anak na lalaki, Marshalo. Nanganak din sa gitna ng krisis ang bagong kasal naman na si Nasifa Makapiil. Napilitan siyang magsilang habang papalabas sa Marawi City kasabay ng maraming residente. Sumakin ako ng truck na yun. Doon ako nanganak sa truck. Binigyan niya ng pangalang Nasrifa ang kanyang anak na babae, ang palayaw, Marsha. Sa kabila ng hirap na dinanas sa panganganak sa kanila, parehong nasa mabuting kalagayan sina Marshalo at Marsha. Pinagbubuti naman ngayon ng Health Department ang pagtulong sa mga nanay na may bagong silang na anak na nangangailangan ng gatas. Pinoprotektahan ang mga mag-ina, lalo na't may mga ulat na may mga batang namamatay dahil sa mga sakit, dulot naman ng maruming tubig o siksikang sitwasyon sa evacuation center. Samantala, iba-iba naman ang reaksyon ng mga residente ng Marawi sa paghingi ng patawad ni Pangulong Duterte noong Martes. Mismo ako rin nangingi ng mga patawad sa mag-anak ko, nang pinapatawad rin ako. Siyempre, sa nangyari sa Marawi, bahala na rin sila. Siyempre, di naman nakalain ganito tulad nito, sisisihin ko si June 30 kasi gera eh. Wala po akong galit, nalulungkot lang ako dahil iniisip ko lang yung mga tao kung ano pang babalikan nila. Tinatanggap po namin kaso nga lang sana po totoo yun yung pagsusori niya. Hindi makabayar sa ano namin yung sure niya. Nasira lahat yung mga area namin, yung mga bahay. Sinabi naman ng Provincial Crisis Management Committee na tinatanggap nila ang sorry ng Pangulo. Kinikilala rin daw nila na kinailangan gumawa ng aksyon ng presidente laban sa mga militante na may pasimuno sa pag-atake. Inaasahan din nila na ang paghingi ng paumanhin ng Pangulo ang magbubukas sa pag-uusap sa pagitan ng gobyerno at ng mga Maranao kapag natapos na ang krisis. Mula sa Iligan City, David Santos, CNN Philippines. Mula sa Marawi, tumungo naman tayo sa North Cotabato. Nasa 71 katao na ang nakaligtas mula sa mga kamay ng Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Pero paglilinaw ng mga ito, hindi raw sila hostage. Natakot lamang silang lumabas mula sa kanilang pinagtataguan dahil ayaw nilang madamay sa putukan. Habang 4 namang miyembro ng BIFF ang namatay sa bakbakan. Kahapon inatake ng BIFF ang barangay outpost sa bayan ng Pigkawayan. Napunta ang mga rebelde sa Malagakit Elementary School kung saan nagpatuloy ang engkwentro. Ayon kay AFP spokesperson Brigadier General Restituto Padilla, patuloy ang pagtugis sa mga rebelde.
We're closely monitoring this retreat. Members of the BIFF and a pursuit operation has been launched. The area of the school, by the way, Mitzi, has been cordoned because there are a lot of IEDs that have been left behind by the enemy, and to render it safe for use once again by students and the community, we will have to ensure that each and every IED that was left behind is dealt with. Nilinaw naman ng Cotabato Police na hindi ito spillover ng gera sa Marawi at hindi rin daw sinusubukan ng mga terorista na makagawa ng kuta sa North Cotabato. Dito naman sa Maynila, makikipagpulong ang pulisya sa mga pinuno ng mga Muslim. Ito'y matapos ang mga kumakalat na balita sa social media na mayroon daw planong pambobomba sa Kamaynilaan. Ang mga detalye ibibigay sa atin ni George Cahiles mula sa Taguig. George, ano bang inaasahan natin sa meeting na yan? Alam mo kanina, Ruth, nakausap natin itong spokesperson ng NCRPO na si Chief Inspector Kimberly Molitas, at sinasabi nga niya na gusto daw kasi ni Regional Director ng NCRPO na si Oscar Albayalde na linawin itong mga information na kumakalat hinggil sa posibleng pag-atake dito sa Metro Manila. Kasi sa pangyayari dyan sa Marawi City, ayaw naman daw ng NCRPO na isipin ng ating mga kapatid na Muslim na nasi-single out sila dito sa mga kumakalat na impormasyong ito. At binabanggit din niya na importante daw na marinig o malaman yung commitment ng mga Muslim leaders sa pag-attain ng kapayapaan, dito, lalo na dito sa Metro Manila at sa buong bansa. At importante din daw na malaman ng publiko, maging yung mga Muslim leader, na may boses ang bawat isa, kabilang na itong mga Muslim, sa kampanya ng gobyerno para sa kapayapaan. Sabi nga ni Moritas kanina, maging sa Marawi man yan o dito sa Metro Manila, kailangan magtulong-tulong tayo para makamit itong sinasabi niyang kapayapaan. At malaki din, at binabanggit kasi nila na malaki yung naitulong nitong mga Muslim leaders dito sa Metro Manila sa pagdakip sa ilang mga suspects, sa ilang insidente kagaya ng mga pambobomba dito sa Luneta. Kung maalala niyo, yung malapit sa US Embassy noong nakaraang taon, at itong aring mga pangyayari dyan sa Quiapo, Manila. So, ilan lang daw yan sa mga mapag-uusapan mamayang hapon, at mamaya kuha na natin ng reaksyon itong mga Muslim leaders hingi nga dito sa mga kumakalat na impormasyon na ito, Ruth. George Cahiles, nag-uulat mula sa Taguig City. Nasa bansa ngayon ang mga foreign minister ng Indonesia at Malaysia para sa isang trilateral security meeting kasama si Foreign Affairs Secretary Alan Peter Cayetano. Pangunahing tatalakayin ng tatlong bansa ang mga paraan para mapigilan ang terorismo sa rehiyon. Ang meeting ay kasunod ng paglulunsad ng Joint Naval Patrols ng Pilipinas, Indonesia at Malaysia. Bahagi ng kooperasyon ang pagtatayo ng Maritime Command Center sa bawat bansa para mapaigting ang intelligence sharing. Pinabulaanan ng Malacanang ang mga bali-balita na inatake ng stroke si Pangulong Duterte noong nakaraang linggo. Sinabi ng kolumnista na si Kit Tatad na nagkaroon ng mild stroke at sumailalim sa isang treatment dahil sa sakit sa bato ang Pangulo. Ayon kay Presidential Spokesperson Ernesto Abella, gawa-gawa lamang daw ito ni Tatad. Si Tatad ay kilala sa pagiging Minister of Information ni dating Pangulong Ferdinand Marcos noong panahon ng martial law sa buong Pilipinas. Lumabas ang mga balitang ito matapos mawala sa mata ng publiko si Pangulong Duterte mula June 12 hanggang June 16. Noong June 17, sinabi ng Pangulo na nagkaroon siya ng secret trip sa Mindanao. Sa ilalim ng 1987 Constitution, dapat isa publiko ang estado ng Pangulo sakaling mayroon itong malalang karamdaman. Nasa kalahati pa lamang tayo ng taon at ngayon pa lamang ay masasabi na nating puno ng mga pagsubok at pagbabago ang 2017. Kaya naman samahan niyo kami sa pagbabalik tanaw sa mga mahahalagang nangyari nitong nakalipas na 6 na buwan sa The CNN Philippines Mid-Year Report mamayang alas 8 ng gabi. Mga balita sa labas ng bansa, humingi ng paumanhin si British Prime Minister Theresa May ukol sa umano'y kakulangan ng gobyerno sa pagtulong sa mga biktima ng nasunog na apartment sa London. Sa kanyang pahayag matapos ang pagpupulong kasama ng mga nakaligtas sa sunog, nangako ang Prime Minister na makatatanggap ang mga biktima ng down payment mula sa kanilang emergency fund. Mabibigyan din sila ng pabahay sa loob ng 3 linggo, legal assistance at ang pagsasagawa ng independent public inquiry tungkol sa nangyaring insidente. Mahigit 80 katao ang missing o hinihinalang patay na sa trahedyang ito.
Sa Iraq, nawasak ang isang makasaysayang moske sa Mosul kung saan idineklara ng ISIS ang pagkabuo o simula ng kanilang pamamahala. Tinuturo ng ISIS na kagagawa naman ito ng US warplanes, ngunit mariin itong tinanggi ng US officials. Pinasinungalingan din ito ng mga opisyal ng Iraq na nagsabing ang ISIS nga ang mismong nagwasak sa naturang moske habang papalapit ang kanilang puwersa. Ayon kay Iraq Prime Minister, ang ginawa ng ISIS ay nangangahulugan lamang na pag-anunsyo sa kanilang pagkatalo. Kayo ay nasa newsroom ngayon sa mga kababayan natin sa iba't ibang panig ng mundo. Mapapanood nyo rin kami sa cnnphilippines.com at sa aming Facebook page, CNN Philippines. Maraming mga naglalagay ng kanilang comments tungkol pa rin sa Marawi. Si Jaja Flores, sabi niya, God bless lahat daw ng mga soldiers dyan. At si Maria Elena Carvajal, move forward Marawi. Para naman sa mga paalis ng bahay, silipin natin ang lagay ng trapiko sa mga lansangan. Simulan natin sa Ross Boulevard sa may Pedro Hill Street sa Maynila. Ang lane sa kaliwa ay papuntang Baclaran, habang ang kabilang lane naman ay papunta ng Luneta. Mabilis pa rin po ang daloy ng trapiko sa magkabilang lane. Asahan lang na bumagal sa mga intersection at U-turn slot. Para naman sa mga paluwas ng Maynila galing south, ito ang Sales Underbridge. Ang lane patungo sa Metro Manila ay nasa kaliwa. Asahan ang light to moderate traffic sa kahabaang yan. Mabilis naman ang biyahe sa mga southbound lane, papuntang Bikutan, Naiya at West Service Road. Yan ang mga lanes sa gitna at nasa kanan. Abangan, estado ng mga kulungan sa ilalim ng Bureau of Jail Management and Penology, ating tatalakayin. At tunghayan ang pagbisita ng mga beauty queen sa isang ospital sa Maynila. Kayo ay nasa newsroom ngayon. Facebook Live, si Moreno Marilyn watching from Kuwait. Nimia Garces is watching from New York. Si Arman Telen naman is watching from Dubai. Edwin Pangilinan, nasa Tarlac naman daw siya. Hello sir, good morning. Kamusta po? We came up with Facebook Live tayo. Ang next topic natin is about yung situation sa ating mga jails and also yung naisip kasi namin na yung baka we can ask the public if meron sa kanilang gustong maging jail guards, ano ba yung parang isa siyang para rin makatulong din sa inyo in case dahil kulang din kayo sa manpower. Because tomorrow is your anniversary. Ano po bang activities? Kick-off tomorrow Ma'am Ruth it's a week-long anniversary celebration. Pero tomorrow ang kick-off namin yung sayaw kontra droga para iwas kulungan, and then followed by coastal cleanup dyan sa Roas Boulevard. Okay, so can invite them. Yeah, okay. So bukas yung 50th, ano bang 26th year so ng BJMP. So yun yung didiscuss natin kasi medyo kakaibang sitwasyon ngayon ng BJMP because of the anti-illegal drug campaign, yung tokhang, yung Oplan Tokhang natin, so medyo naging lalong congested o lalong masikip yung ano. So yan yung nasa discussion natin after the break. And then we will also talk about yung, para makita nyo rin yung mga beauty queens natin, tsaka yung may mga ibang feature stories pa tayo. Sana umabot yung, ano ba yun, Meteor Garden? May feature sa Meteor Garden. Ay nasa newsroom ngayon, tatalakayin natin ang mga napapanahong issue na mahalaga sa inyo. Ang Bureau of Jail Management and Penology ang tagapamahala ng lahat ng district, city at municipal jail sa bansa. Ang mga detainee dito ay mga pansamantalang nakakulong habang iniimbestigahan, naghihintay ng desisyon sa kaso o yung mga nasintensyahan ng hindi hihigit sa 3 taon. Mandato ng BJMP na magpatupad ng mga programa para mareforma ang mga preso at maihanda sila na maging mas produktibo at mabuting mamamayan. Pero paano kaya magagawa ito kung ang mga kulungan sa bansa di naman conducive o akma para matulugang magbago ang isang preso? Ayon sa BJMP, isa sa mga pinaka-congested sa buong mundo ang ating mga kulungan. Ang congestion rate sa mga kulungan ng BJMP nasa 558%. Kulang din ang mga tauhan. Ang isang prison guard nagbabantay ng 60
na inmate. Makakausap po natin ngayon ang tagapagsalita ng BJMP, si Jail Senior Inspector Xavier Solda. Magandang umaga po, Inspector Solda. Magandang umaga, Ma'am Ruth. The figures we got are galing pa po ng April. So ganun pa rin ba ang ating congestion rate? And then 1:60 pa ba ang ating ratio ng inmate, ng prison guard to inmate? Well, tumaas na yan. Ano? Yung Mas congestion tumaas pa. rate Oo. natin, yes, umabot na ngayon ng 560%. Napakasikip po talaga. And yung pong ating personnel to inmate ratio, same pa rin. No? Mga 1 personnel guarding 60 inmates. No? That is the custodial rate natin. Yes. Yung Yung mga nasa loob ng kulungan. Yes, Opo. that's correct. Pero kapag mag-escort naman, umaabot tayo ng isang personnel, nagbabantay na siya ng mga hanggang 10 no, na mga inmate papuntang korte. No? So marami pa rin yun kasi isang tao ka lang, tas 10 yung binabantayan mo. No? Pero before we talk about the state of yung prisons natin ngayon, kasi nga isa nga sa sinasabi, kulang kayo sa personnel. No? Kasi ito katulad niya, yung custodial rate is 1:60. Paano nyo mahihikayat yung mga interesado dyan na maging jail guard? Well, actually, napakalaki po talaga ng kakulangan natin sa mga personnel, and we are inviting yung mga passionate na mga future public servants natin na they can join the BJMP. Napakadali lang naman nung pag-apply sa amin, and wala naman po silang kahihanda ng mga mahirap na dokumento. In fact, maaari nga silang magsadya sa anumang regional office namin, then mag-submit lang sila ng mga requirements. They can visit yung BJMP website, yung bjmp.gov.ph. Pero nandun po ang mga requirements. Kailangan po ba na college graduate? Anong requirement na course? Or ano pang ibang dapat meron ng isang gustong interesadong prison? Well, ang mga aplikante po namin, dapat graduate sila, mga degree holder. Meron po silang mga eligibility. Pwede po silang meron pong civil service professional. Meron po sila dapat, o kaya board passer sila. And then May height? Tama ba? May height requirement? Sa babae po namin, Ma'am Ruth, mga 5'2", and then sa male is 5'4", no? Importante kasi, Ma'am Ruth, yung height talaga sa mga BJMP personnel natin. Kasi, imagine niyo pag mas malaki pa yung binabantayan, no? Kulang na nga kami, tas mas mahigante pa yung babantayan namin. So, definitely, we really need some physical requirement, no? Sa mga aplikante namin. Yung sweldo naman po. Pero may salary standardization law naman, di ba sabi naman lagi ni President Duterte, i-increase for public servants ang sweldo. Yes, that's correct, no? Pare-pareho lang naman ang sweldo ng PNP, ng FIRE, at saka ng BJMP. Ang basic ng isang JO1 o Jail Officer 1, nasa more than 14,000 ito eh. Tapos plus allowances, aabot siya ng mga 22,000. So, sapat naman talaga, no, sa may simpleng pamumuhay. At napakaganda kasi ng jail profession. Kita nyo, nakakapagtrabaho ka na, nakapagsilbi ka na, no? Nakatulong ka pa doon sa mga tao na naligaw ng landas. Ano po ba yung mga klaseng programs para makatulong for reformation? Kasi ito may nag-comment dito sa atin, sabi ni Fatima Pabatang, sabi niya sa Davao daw, meron daw school para daw makafocus sila na magbago sila. May mga educational programs tayo, yes, syempre. That's correct, no, Ma'am Ruth. Kasi tinututukan talaga natin yung paghahanda, yung reintegration ng mga inmates natin. Dapat, habang nakakulong sila sa atin, mayroong programa ang BJMP. Number 1, yung para sa kanilang edukasyon. Yung iba, hindi nga nakapagtapos ng elementary, high school. Ngayon, hanggang college, ipoprovide ta rin ng BJMP sa tulong ng mga partners natin. Of course, may mga service providers tayo na sila yung nag-provide ng building na yan. Biro nyo, meron din tayong partnership with TESDA, no? Kaya tutok talaga kami pagdating sa edukasyon, sa requirements for education ng mga inmates natin para maihanda natin sila. Kasi, kapag hindi sila nagkaroon, no, na kahit basic education man lamang, or livelihood, that's training. correct, no? That's correct, Ma'am Ruth. Tapos lalabas sila. This would be the same set of people na baka gumawa uli ng hindi maganda sa labas. Tama. Kasi yung isang comment dito ni Jim Makalipay, sana nga daw, let's train them to create business. Sabi niya gano'n, para makapagpadala rin daw ng pera sa mga pamilya nila. Well, gano'n naman talaga yung intention ng mga livelihood programs namin. Totoo yan, no? May mga inmate kami nagpapasalamat sa amin kasi
kung hindi pa daw sila nakulong, hindi sila magkakaroon ng SSS, no? Because of the livelihood program that we are pushing sa BGMP, kahit papaano may kinikita sila na nakakapaghulog sila sa SSS, and then meron silang ipinadadala sa mga family na. That's why we are continuously calling, no, yung mga service providers natin, mga companies natin outside, no, na this could be part of their corporate social responsibilities na mag-create ng mga programa na makatutulong sa mga inmates natin. Inspector Solda, isingit ko na rin to kasi napag-uusapan din ito in the past sa Bilibid, although that's under Bureau of Corrections, but yung problema po ng illegal drugs sa loob po ng mga preso, nandyan pa rin po ba yan? Well, ang BGMP po ngayon na we are happy, no, na ang tuwing nagkakandak na kami ng Greyhound operations ngayon, wala na kaming mga nakukuha ng mga Greyhound, when you say yung parang nagre-raid kayo, ano? Yes, parang ito po yung pag-inspeksyon ng mga selda, no? At ang nangyayari na ngayon, napipigilan na sila pagpasok pa lang. In fact, recently, no, sa Negros, nakalagay sa loob ng buko. No, hindi mo iisipin na merong droga. Yes, that's correct, no? Tapos mahigpit na talagang inspeksyon ng BGMP kasi isa ito sa mga unang direktiba ng Pangulo sa amin. Linisin yung mga kulungan. Hindi lang sa kontrabando, pati na rin talaga sa illegal na droga. Kaya yung mga personnel namin, talagang bago pumasok yan ng jail, meron ding mga nagkakapkap sa kanila. In fact, when I visited a facility sa Camp Bagong Diwa, ako din, nagtatanggal pa ako ng sapatos. Because that's really part of our job, no? Para naman balance. Sir, yung how do we deal na lang with the congestion? May mga bagong facilities ba tayo or yung budget ba natin for this year? Paano natin masosolve yan? Well, unang-una, nagpapasalamat kami kay President Duterte, no? This is unprecedented, no? Binigyan kami ng around 1.7 billion para sa pagpapatayo ng mga bagong kulungan, no? Nagpapakita lang talaga to ng malasakit sa mga nakukulong nating mga kababayan. And I just came from Cebu, no? The other day. At nung pumunta kami sa Bohol, merong yung Ubay District Jail, no? From 630% congestion rate na zero na siya. Okay, so talagang maluwag na yung lugar. Tama, para lang talagang masiguro na mababawasan namin yung mga congestion sa jail namin. This is really part of our program, pagtatayo ng mga bagong facility. And of course, we want to strengthen din yung pag-grant ng good conduct time allowance sa mga inmates namin and yung paralegal system namin. We want to continuously update the inmates and of course the court on the status of the inmate cases. Yung activities na lang po natin for the 26th anniversary of BJMP. Yes, magsisimula na po yung kick-off ng 26th BJMP anniversary celebration namin. Iniimbitahan po namin, no, yung mga nanonood po sa atin, no, they can join us tomorrow sa BGMP Sayaw Kontra Droga para Iwas Kulungan. Ito po yung anti-illegal drug campaign ng BGMP in support sa thrust ng ating mahal na Pangulo, no. Samahan niyo po kami 5 a.m. sa harap po ng Diamond Hotel sa may Rojas Boulevard. And then after niya, meron po kaming coastal cleanup drive. And of course, ang continuous na panawagan po natin sa mga kababayan po natin, iwasan na po nila yung illegal na droga, lalo na yung mga kabataan natin kasi ayaw na po namin madagdagan yung ating mga kulungan. Tama. Maraming pong salamat, Jail Senior Inspector Xavier Solda. Siya po ang tagapagsalita ng Bureau of Jail Management and Penology. At abangan, mga opisyal ng BPI at BDO nagpaliwanag sa Senado matapos magkaproblema ang kanilang sistema. At TNT Katropa tinalo ang San Miguel Beermen sa Game 1 ng PBA Commissioners Cup Finals. Manatiling nakatutok sa newsroom ngayon. Tuloy lang natin habang naka-Facebook Live tayo. Sabi ni Jerry Cohoy, hindi po ba mahirap magbantay ng preso? Hindi po ba delikado? Well, talaga namang aware nandun naman yung risk. Aware naman ng BGMP na napakadelikado ng trabaho namin. Kaya nga importante talaga na yung training namin, no? May continuing training naman sa mga BGMP personnel. Ito si Jim Makalipay, can I apply daw? Graduating na daw siya. Saan daw siya pwede mag-apply? Yes, they can visit any office ng BGMP or mag-visit sa pinakamalapit na jail or regional office or pinakamadali. They can visit the BGMP website or they can send us a message sa Bureau of Jail Management and Penology official Facebook. Walang required na course, ano po? Wala naman? Yes, kahit ano
naman. Basta college graduate ka. Yes, and Tapos then may appropriate eligibility lang. yung tomorrow, sir, fun run, parang ganun, no? O, hindi lang it's itong a mga Zoom. kamag-anak ng mga preso or Yeah, ano, hindi naman. limited. Oo, it's Ma'am Ruth, open to it's the a Zumba public. activity, Okay. Wow, actually. Zumba. Okay, oo. Ikaw, Ma'am Ruth, baka kailangan ka tomorrow. Sige, may trabaho tayo. Pero yung iba dyan, in-invite na natin for tomorrow. So, ano pala yan? Zumba pala yan. Ano? Talaga mapapasabak ang mga BJMP personnel Yeah, dyan. kasama natin ang Bureau of Fire Protection, ang Philippine Navy, ang Philippine Drug Enforcement Agency, and iba pang mga fitness enthusiasts. Nandun din sila. Marami talaga. Okay. Maraming pong salamat kay Inspector Solda. Thank Thank you, you. Ma'am Ruth. Happy anniversary. Okay, yeah. Ma'am Ruth, thank you po. Thank you po. Kayo ay nasa newsroom ngayon dito sa CNN Philippines. Pinagpaliwanag sa Senado ang dalawa sa pinakamalalaking bangko sa Pilipinas sumalang sa hearing ang opisyales ng Bank of the Philippine Islands o BPI dahil sa internal data processing error na naging dahilan ng mga hindi otorisadong withdrawal o deposito sa account ng kliyente. Nanindigan sila na hindi hacking ang nangyari. Meron lang daw silang programmer na mali ang na-extract na file para sa mga ATM account noong June 6, isang araw bago ang glitch. Iniimbestigahan naman ng Bangko Sentral kung may intentional fraud o negligence ang BPI. Samantala, binusisi na rin sa Senado ang nangyaring ATM skimming sa Bangko de Oro o BDO. Sa modus na ito, naglalagay ng illegal na device para makopya ang mga detalye ng card ng kliyente. Para maiwasan sana ito, dapat naka-EuroPay, Mastercard Visa System o EMV na ang mga card dahil mas mataas ang security nito. Ang problema, hindi pa nakapag-migrate ang BDO sa ganitong sistema dahil na rin daw sa dami ng kanilang mga kliyente. Posibleng ninakawan pa raw ang ilang biktima ng pag-atake sa Resorts World Manila. Ito ay ayon kay Surigao del Norte Representative Johnny Pimentel. Sa pagdinig sa Kamara kahapon, nabanggit ni Pimentel na kabilang sa mga nawala ng gamit matapos ang insidente ay ang asawa ni Pampanga Representative Aurelio Gonzales na si Elizabeth. Kabilang ang asawa ng mambabata sa mga nasawi sa pag-atake. Ayon kay Pimentel, nakuha ang mga ATM card ni Mrs. Gonzales pati na ang kanyang relo. Nabawasan din daw ng 25,000 pesos ang laman ng mga ATM account 3 araw matapos ang insidente. Paliwanag naman ng mga otoridad, binalik nila agad sa mga kaanak ng biktima ang mga na-recover na mga gamit. Kung buo po yon yung lahat ng personal belongings, the SOCO will remove them and then the custody, they will turn it over to the investigator. No, the investigator pag kinuha po nung relative nung ano, they should be able to give back the personal belongings po. Tagumpay ang TNT Katropa sa una nilang laban kontra San Miguel Beermen sa PBA Commissioner's Cup Finals. Dikit ang laban ng dalawang koponan kagabi pero nagawang lumamang ng TNT sa mga natitirang segundo. Ang final score 104-102. Naging susi sa tagumpay ng koponan ang import na si Joshua Smith matapos pumasok ang kanyang game-winning hook shot sa huling 7 segundo ng fourth quarter. Susubukan namang bumawi ng Beermen sa Game 2 ng Best of 7 Series bukas sa Smart Araneta Coliseum. Pinatunayan naman ng binibining Pilipinas Queens na hindi lamang sila angat sa ganda, talino at talento. Ito ay matapos ipanumbalik nila ang mga ngiti sa mukha ng mga pasyente sa Santa Ana Hospital sa Maynila. Siyempre pa, present ang lahat ng mga title holder ngayong taon sa ginanap na pagbisita kahapon. Nakipag-bonding sila sa mga pasyente at volunteers at may kasama pang mga selfie. Ang event ay naging posible sa pagtutulungan ng binibining Pilipinas Charities at Operation Smile Philippines. Naalala niyo pa ba ang hit TV series na Meteor Garden? Isang fan nito ni Level Up ang kanyang paghanga. Nag-viral ang bakasyon sa Taiwan ni Suzanne Dolorito at kanyang mga kaibigan sa National Chung Cheng University o kilala bilang Yingde University sa series. Tinignan nila ang mga lokasyon kung saan kinuhanan ng mga eksena sa Meteor Garden. Naalala nyo rin ba ang fasad kung saan nag-away sina Dao Mingsu at Washile dahil kay Sunshine? Pati na rin ang locker area na tipikal na nakikita sa drama scenes.
Binisita rin nila ang restaurant kung saan nag-date sina Dao Mingsu at Sunshine, maging ang cafeteria kung saan nagpamigay ng red cards ang F4. Unang lumabas ang Meteor Garden sa Philippine TV noong 2003 at nagkaroon ng comeback noong 2014. Bida dito ang Taiwanese actors na sina Vanessa Wu, Ken Shu, Vic Shu, Jerry Yan at Barbie Su. At yan ang mga balita at isyong ating tinutukan, napapanahon at mahalaga para sa inyo. Samahan niyo akong muli bukas